kapatid, tayo pinagpala ng Panginoon. I hope you enjoy that message. Man, I'm telling you, kapag ka pinag-uusapan patungkol sa Diyos, kung kilalang kilala po natin ang Diyos, talagang matutuwa kayo. Alam nyo, yan ang favorite subject ko. In fact, gustong-gusto ko laging ipipreach yung mga ganong klase mensahe. The great love of God and the faithfulness of God. Lahat po yan mga kapatid ay patungkol sa Diyos, yung personality ng Diyos, napakasarap pag-usapan. Napakasarap yan pag-usapan. Lalong-lalo na yung bawat talata pinag-aaralan ng mabuti. I'm telling you, you will really enjoy that. Kaya ng umaga, man, I like the subject. Alright? So I believe ngayong gabi, mga kapatid, ay meron pa rin ang Panginoon nilagay sa puso at isipan ng ating tagapagsalita na ako'y naniniwala na tayo po'y pagpapalain sa gabi ito. Tumayo po tayong lahat at si Pastor RJ will come and will preach the Word of God for us. Thank you, sir. At muli, magandang hapon sa ating lahat. At patuloy na sineselebrate po natin yung ating church anniversary. At alam nyo, salamat sa Panginoon na ang iba ay nag-i-enjoy. Pero nakakalungkot naman po yung iba na hindi nag-i-enjoy. So again, napakasarap. Hindi nakakasawang pag-usapan ng Panginoon natin. Okay, muli po natin buksan ang ating mga Biblia. Dito po tayo sa Hebrews chapter number 12. Hebrews chapter 12 in beginning from verse number 1, verses 1, 2, hanggang 1, tsaka 2, Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Sige po, ako na lang po magbabasa. At sabi po dito sa verse number 1, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Nais kong kunin yung word na race. Ngayong umaga ay ating pong pag-uusapan, start your race right. Start your race right. So tayo po'y manalangin. Gabi na pala. Yes, sir. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa hapong ito, gabing ito, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Salamat po na muli na mayroon na naman po kaming chance, Panginoon, o pagkakataon, na napakahalagang pagkakataon, Panginoon, na kami po'y makapagsama-sama para po sa inyo, Panginoon. At tanging kayo lamang po ang rason bakit po kami nagsasama-sama muli ngayon pong hapon. Dalain ko po, O Diyos, na kausapin niyo po kami at bigyan niyo kami, Panginoon, ng pusong mapagpakumbaba at anuman pong karumihan na pwede niyo po makita, masumpungan sa aming pong mga puso, patawad po, Panginoon. At huwag niyong payagan ng diablo, kaaway, Panginoon, na kami po'y istorbohin, Panginoon, sa pakikinig ng inyong pong mga salita. At yung pong mga bisita po namin, sila po ay maligtas at maturuan po sila, Panginoon, magpasya sila na sumunod sa tubig ng bautismo. At patuloy na magbigay kayo, Panginoon, sa amin. Muli ngayon pong hapon ng revival, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, salamat po. Pwede na pong po. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong binasa. Of course, we've heard a lot of many preachings, messages from these verses. Pero salamat sa Panginoon, ang Panginoon ay hindi po nauubusan na mensahe para po sa ating mga anak ng Diyos.
Oho. Now, dito po sa binasa natin, mga kapatid, ay we know the book was written by Paul, and isa ho sa napakagandang binanggit niya dito sa ating mga binasa, sa dalawang talatang binasa. Ang sabi dito ay, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. So sino po itong tinatawag dito na great cloud of witnesses? These people are composed of the people, I believe, described in chapter number 11. Ako'y naniniwala na sila po ito, yung tinutukoy ni Paul, mga kapatid. Yung nandiyan po sa chapter 11. Kaya ito pong chapter number 11 ay tinatawag po natin na makikita natin dito yung mga heroes natin sa pananampalataya. Yung mga nauna po sa atin, the heroes of faith. Alam niyo po itong mga taong ito, mga kapatid, their faithfulness is a constant encouragement to us. Yun hong napakaganda. Yung pong kanilang pananampalataya. So, I believe, mga kapatid, lahat po tayo ngayon ay nakakaranas tayo ng struggle. But the thing is, we do not struggle alone. And we are not the first to struggle with the problems we face. Ewan ko, mga kapatid, kung pag-uusapan natin yung buhay ni Abel, ni Enoch, Noah, Abraham, Sarah, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses, at marami pang iba, mga kapatid. Nandyan si Rahab, nandyan si Gideon, nandyan si David, nandyan si Samson, nandyan si Samuel, at marami pang iba, mga kapatid. Ay nakaranas din po sila ng struggle sa kanilang buhay. Nakaranas din sila ng iba't ibang trials sa kanilang buhay. Nakaranas po sila. Pero alam nyo, ang nagbigay sa kanila ng tagumpay ay yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia, just like Abel, he is dead, yet speaketh. Kaya maganda, mga kapatid, na ang patuloy na nagsasalita sa atin, yung mga testimonies ng mga faithful believers na katulad ng tinutukoy dyan po mismo sa chapter number 11. Sa chapter number 11. So, nakita natin, mga kapatid, nakaranas sila ng iba't ibang struggles with the problems. Napakarami. At yung iba talagang katulad ni Abraham, napakarami ho, mga kapatid. Ni Samson, napakarami yan. Napakarami. Pero ang napakagandang makita natin, mga kapatid, hindi sila talunan sa pananampalataya. At lagi silang nagtatagumpay, mga kapatid. So, ang magandang makita natin ay yung kanilang race na tinahak. Because we believers, we are in a race. Pero dapat makita natin anong klaseng race ito. Katulad po dito sa mundong ito, napakaraming iba't ibang race na tinatawag. Iba yung race ng mga unbelievers, iba yung napakarami, mga kapatid. Pero dapat maunawaan natin that we are in a Christian race. That we are in a Christian race. Anak na tayo ng Diyos. Nasa tinatawag tayong Kristiyano. Tinatawag tayong believers. Tinatawag tayong may Diyos na. Kristiyano nga. Pag sinabi natin Kristiyano, mga kapatid, ay we are the diehard followers of the Lord Jesus Christ. So, nakay Kristo na tayo at nasa atin na po si Kristo. May Diyos na po tayo. So, mga kapatid, kung nagtagumpay po itong mga taong ito, hindi rin kaya pwede tayong magtagumpay? Samantalang nakita na natin, mga kapatid, yung kanilang iba't ibang testimonies. So, ang tanong natin, mga kapatid, ay paano sila nagtagumpay? Paano sila nagtagumpay? So, alam nyo, kaninang umaga, napakaganda yung
binanggit ng ating mahal na pastor. Napakaliwanag, sabi nga niya, ang Biblia, pag nagsalita ang Bible, nagsabi ang Biblia, hindi ho mahirap unawain, kundi napakadali po. Napakadali ho. Napakadaling intindihin, mga kapatid. Katulad nito, ano sabi niya? Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Sino mga witnesses na ito? Yung mga nauna na po sa atin, kasama na po dito, yung mga nakasulat dyan sa chapter number 11. So, ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ay start your race right. Sapagkat nasa race po tayo, nasa takbuhin po tayo ng pagiging Kristiyanong buhay. Dapat maunawahan po natin yan, mga kapatid. Itong bagay na ito. Sabi nga ni Paul, mga kapatid, lahat tayo nasa takbuhin. Lahat tayo tumatakbo. Tandaan niyo po yung address ng Biblia ay race. Kaya sabi ng Biblia dito ay merong napakaliwanag na instruction dito paano tayo tatakbo sa race. Kasi pag tumakbo ka, nasa takbuhin ka. Maalala ko nung araw, may sinalihan tayo doon sa sir, sa may, hindi ko na malaman kung ano. Tumakbo kami, ako, sila yung mga kasama kong tumakbo noon. Pampanga, sir, Pampanga. Yung mga kasama namin na tumakbo doon, may practice pa sila doon. Kami, talagang, tag dito, ura-urada. Pero alam nyo ba, ako yung tumakbo sa sumali sa 400 meters. Ako yung pinasali. Alam nyo ba na nag-number 2 ako doon? Yung number 1, may practice pa doon. Narinig mo sa kanya nag-practice pa doon. Ako walang practice. Alam mo sekreto ko doon? Yung endurance. Ilang kami, merong tumakbo doon ng tangkad, 6-footer yata yon. Yung 2 step ko, sa kanya 1 step lang. Totoo po yun. Pambira nung arangkada namin, pagtakbo namin ng ganun, ang layo ko na, nahabol pa ako. Ikaw mo naman yung step ko na 2 o na 1, 2, isang step lamang sa kanya. Pero alam nyo ba, nung pangalawang ikot namin na gano'n, pag ikot namin ng 2, naunahan ko na siya. Pagod na siya. Tapos nung alam ko, tinakbo yun sa hospital Opo. Yes, sir. Kasi ang ginawa niya, hindi pa niya natapos parang talaga napagod talaga siya. So mga kapatid, merong tamang paraan bago ka sumali sa race. Sa ating buhay bilang Kristiyano, we are in a Christian race. So mayroon din pong tamang pamamaraan, mga kapatid, yung ating pagiging Kristiyano na buhay. Now, tignan po natin ang Biblia. Ang sabi ng Bible dito, let us. Tignan niyo po sino pong tinutukoy yung unang praise, mga kapatid? Yung mga nauna na. Sino naman po ang tinutukoy dito sa pangalawang praise, mga kapatid? Let us. Kasama po ito nung kapanahon nila Apostol Pablo at ngayon naman ay kasama na rin po tayo dito. Sabi niya, let us lay aside. Let us lay aside. Ano pong ibig sabihin yung salitang lay aside? To put away, to cast off, to lay apart, to lay down, to cast away. Isang tabi mo na yan. Kinakailangan isang tabi mo na yan, kinakailangan ilagay mo na yan itapon mo na yan, ibasura mo na yan, ilapag mo na yan. You must learn to lay apart, learn to lay down, mga kapatid. Ilagay mo na, ilapag mo na yan, i-cast away mo na yan, itapon mo na yan. Makinig po tayo. Ako'y naniniwala, mga kapatid, na may mga bagay sa buhay natin, may mga area sa buhay natin, may mga bagay-bagay sa buhay natin, na kinakailangan ibasura na natin. Let us lay aside. Alin po yung mga yon? Every weight. Every weight. Every weight. Sino po ang may gusto ng pabigat?
Walang may gusto. Ano yung weight dito mga kapatid? A mass as a bending or bulging guy by its load, and that is a burden, hindrance. Mga kapatid, sino po sa atin dito na normal ang pag-iisip mo, na pag meron kang dapat gawin para sa Panginoon, pero mas gusto mo yung may hadlang at hindi ka maalwan na gawin? Walang may gusto? Walang may gusto? Sino sa atin dito, sa madaling sabi mga kapatid, na pag tumakbo ka, gusto mo yung mabigat? Walang may gusto. Kaya nga yung mga runner mga kapatid, makita mo, meron silang manipis na t-shirt. Meron silang manipis na katawan. Tama ba yun? Manipis na katawan. Slim na katawan. Dapat slim yung katawan mo. Yung sapatos mo, dapat yung sapatos talaga na pang-takbo. Hindi ka pwede mag-combat shoes. Dapat Nike. Katulad ng tinanggap ni Pastor kanina. Westbrook. Yeah, Jordan Westbrook. Meron din siguro kasya sa akin. So, mas magaan yun eh. Sige nga, mag-basketball ka na naka-combat shoes. Yes, sir. Mag-basketball ka na naka full battle gear ka. Hindi po pwede yung suot-suot mo pang full battle gear, samantalang race ang sasalihan mo. Hindi po pwede yon. So, tignan niyo po mga kapatid ayaw natin ng pabigat pag nasa race tayo. Ayaw natin ng pabigat mga kapatid. You know the word race here is a contest. Is effort, anxiety, conflict, contention, fight. Fight. Yan yung ibig sabihin yung salitang race. So, subalit mga kapatid, walang may gusto na ikaw ay tumakbo, tapos mga kapatid, yung dala-dala mo, mas mabigat pa kaysa katawan mo. Mga kapatid, mabigat na nga yung katawan mo. Tapos may dala-dala ka pang mabigat. So paano ka ngayon makakatakbo? Wala nang nilagay dito mga kapatid kung ano-ano yung mga pabigat na yan. Pero titignan natin yung karugtong. Ang sabi diyan, very specific. And the sin, which that so easily beset us. And the sin. Yun ho ang napakatindi mga kapatid. Yung kasalanan. Alam niyo sabi ni David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. The Lord will not hear me. Alam natin kung anong klaseng kasalanan meron sa atin. Maling hindi alam ng pastor natin, hindi alam ng iba, hindi alam ng kung sino-sino, pero alam mo kung anong klaseng dala-dala mo. Come on, amen. Ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam kung anong klaseng dala-dala mo ngayon na kasalanan. Hey mga kapatid, ang kasalanan papatayin. Ipopoison niya, lalasunin niya mga kapatid, yung paglilingkod mo sa Panginoon. Yung kasalanan yan mga kapatid, puputulin niya yung magandang fellowship mo, relationship mo sa Panginoon. Yung kasalanan na yan mga kapatid, yan ang maglalayo at wawasak sa magandang paglilingkod mo sa Panginoon. Yung kasalanan na yan mga kapatid, yan ang magpapalayo sa iyo at wawasak sa iyong pamilya mismo. Mga kapatid, marami na pong nabiktima ng kasalanang ito. Simula pa doon sa Garden of Eden hanggang ngayon mga kapatid, ay napakarami pong biktima dahilan sa kasalanan na ito. At hanggang ngayon mga kapatid, napakarami pa yan. Kaya nga sabi ni Biblia dito ay, let us lay aside every weight. Kinakailangan ilapag mo na, tinan mo, 32 years na po,
we are celebrating our 32nd year ng ating simbahan, mga kapatid. O, nakakatuwa. Nakakatuwa na napakarami nag-i-involve, mga kapatid. Pero marami ding hindi nag-i-involve. Alam niyo ba kung bakit maraming hindi nag-i-involve sa gawain ng Diyos, samantalang maraming nag-i-enjoy, mga kapatid, sa pag-uwi ng kaluluwa. Maraming nag-i-enjoy sa giving. Maraming nag-i-enjoy, mga kapatid, sa pagdadala ng bisita. Maraming nag-i-enjoy, mga kapatid, sa pag-di-disciple. Maraming nag-i-enjoy, mga kapatid, sa lahat ng programa ng ating simbahan. Pero marami ring hindi nag-i-enjoy. Alam niyo kung bakit maraming hindi nag-enjoy? Merong mas mabigat na dala-dala nila, mga kapatid, kaysa piliin na maayos, walang pabigat sa kanilang sarili, maliban, mga kapatid, sa joy nila na naglilingkod at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, hindi nyo ako maisahan yan. Naranasan ko yan. Kumakanta ko sa quartet, akala ko, pakiramdam ng iba, ayos ako. Pero alam mo na ikaw ay may daladala kang pabigat na hindi mo dapat dalahin yan. So anong gagawin natin ngayon, mga kapatid? Sa alam ko, mga kapatid, pwede ka magkunwari sa pastor natin na, Pastor, ayos lang ako. Naranasan ko yan. Pero alam ko deep inside, meron akong pabigat. Meron din akong daladalang pabigat, mga kapatid. So anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Anong gagawin natin? Very simple. Number one, get right with God. Very simple. Bakit ka pa magpapaikot-ikot? Kaya nga sabi ng Bible dito, mga kapatid, tignan mo ha, anong sabi niya? Let us lay aside. Alam niyo, matutunan natin, hindi ko naman kailangan to eh. Bakit hindi mo ilapag na ito? Sabi nga ng ating pastor kanina, meron kang dapat tanggalin at meron kang dapat ilagay. Hindi ho ba maliwanag yun? Katulad nito, Ephesians 4:22. Sabi dito, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt, according to the deceitful lust. Put off. Colossians 3:8, but now ye also put off all this. Ano yon? Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. James 1:21, wherefore lay apart all filthiness and superfluity. Ano yung ibig sabihin na superfluity? Masyado na tayong sumosobra na tayo. Kalabisan of naughtiness. Medyo tumitigas yung mga kapatid, hanggat hindi mo nilalapag yung kasalanan na yan, yung kasalanan na yan ang lalong magpapabigat sa'yo ng magpapatigas at patitigasin yung ulo mo, patitigasin ka sa kasalanan na yan. Hanggang sa isang araw, pakiramdam mo, hindi naman light lang naman ito eh. Anong light? Hindi yan light. Mabigat yan. Pabigat yan. Kaya sabi ng Biblia dito, mga kapatid, all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word. Mga kapatid, sa halap na ilapag na natin yung dapat nating ilapag at kunin natin yung dapat nating kunin, alin? Yung word of God, which is able to save your souls. Kaya sabi ng Bible dito, tinan mo, sige, bago ka sumali sa choir, sa race, mga kapatid, tanggalin mo muna yung pabigat. Yung mga every weight na yan, yung kasalanan na yan, and let us, what next? Let us run. Alright, run. Paano mo ayusin yung sarili mo sa kalagitnaan ng takbuhan, mga kapatid? Kung dito pa lamang sa pasimula, alam mong hindi mo dapat dalhin yan sa race, mga kapatid. Alam mo na hindi dapat yan ang shoes mo. Alam mo na hindi dapat yan ang isusuot mo. Alam mo na hindi dapat yan ang katawan mo. Alam mo na hindi dapat yan. And then, you are going to join the race.
Naway mga kapatid, hindi ka makakatakbo na maayos. Kinakailangan pasimula pa lamang kapatid, ayusin na natin yung sarili natin. Kapatid, tignan niyo po na maigi, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam kung ayos ka sa Panginoon. Am I right with God? Am I really right with God? Ako ba ay ayos sa Panginoon? Am I acceptable to God? O maaaring acceptable tayo doon sa ka-fellowship natin, yung kadikit natin sa ating simbahan. Kaya nga sabi nga, nakakatakot mga kapatid, nasa isang simbahan tayo, pero may kanya-kanyang fraternity tayo. Oo, nangyayari din po sa amin doon. Yung ibang mga members, may ibang fraternity sila. Yung mga ibang may fraternity din sila. Merong one time, kinausap ko mga high schoolers, 13 years old, 14 years old, 12 years old. Alam mo, nagbuo sila ng chat nila, sarili nilang chat. At doon sila sa chat na binuo nila, doon sila nagmumurahan. Mura talaga. Mura talaga. Tapos kinausap ko sila. Gusto kong pagpapaluin sila kaso medyo murahin din sana kaso hindi pwede. Sabi ko, paano kayo nakaisip na halos lahat kayo dito ay may ministry, na nagbuo kayo ng isang chat ninyo at doon kayo nagmumurahan? Binasa ko talaga yung mga nila. Nagmumurahan talaga. Wala na ba kayong ibang maisip maliban sa mura? Galit-galit sila. Oh? Na makinig kayo mga kapatid, pwede tayong, maaring ako ay isang kasama doon sa host nagsasalita ako. Isa ako sa mga host. Pero alam mo na hindi ka ayos sa Panginoon. Salamat mga kapatid na may ministry tayo. Pero bago ang lahat mga kapatid, am I right with God? Am I right with God? Huwag mo nang hintayin na i-check ka ng iba. Ang pinakamaganda, i-check mo na kaagad yung sarili mo. Am I right with God? Ayos ba ako sa aking soul winning? Ayos ba ako sa aking giving? Yung tithes ko, yung offering ko, yung aking church attendance, yung aking soul winning, yung aking pagdadala ng bisita, yung aking discipleship, ayos ba ako? Katanggap-tanggap ba ako sa Panginoon? Kung hindi mga kapatid, ibig sabihin kung hindi tayo, alam mo mismo at alam ng Diyos mismo kapatid, na hindi ka right sa Kanya, hindi ka acceptable sa Panginoon, you are not right with God. Pero mga kapatid, salamat sa Diyos na kahit na anong kalagayan mo, pwede tayong ayusin ng Diyos. Ang problema lang natin kapatid, nagkukunwari tayong ayos. Kaya ang pinakamaganda, ngayon pa lamang, ayusin mo na ang sarili mo. Hey, get right with God. Kailan? Ngayon. Bakit? Habang may naririnig ka na dapat kang mag-ayos ka na. Kasi imposible na mag-aayos ka kung wala kang maririnig na dapat kang mag-ayos. Maaring adik ka sa isang bagay, kapatid. Pero alam mo na yung pagka-adik mo sa isang bagay, alam mo na yan na nagpapabigat sa'yo para ikaw ay maging maayos na tumakbo para sa Panginoon. Hey, get right with God. Nasa January pa lamang po tayo, wala na tayo sa hulog. Ilang buwan pa ho ang gugugulin natin, Web? Wala pa, di pa nga tayo natapos sa January. Wala ka na kagad sa hulog. Makinig po kayo. Hindi ho ba nakakapagbigay talaga ng bigat? 2021. Galing na tayo sa 2021. Alam natin na may dala-dala tayo, bit-bit tayo mga kapatid, na pabigat nung 2021. Bakit dinala pa natin sa 2022? Subukan mo tumakbo, Brad. Tumakbo ka nga. Tama-tama para magising ka. Takbo.
Balik. Alright, stop. Gising ka na. Subukan mong buhatin yung upuan. Buhatin mo. Oh, tumakbo ka. Hindi niya kaya? No, hindi. Buhatin mo yung upuan, isama mo sa pagtakbo mo kung kaya mo. Hindi niya kakayanin yun. Kaya ngayong gabi mga kapatid, pwede naman nating isa-isain eh. Ito, hindi ko kailangan ito. Ito, sobra na ang pagka-addict ko sa cellphone ko. Tapon ko na to. Liliwanagin ko lang ho. Yung cellphone, ibigay mo sa akin, pero yung, yung pagka-addict lang ang ibasura mo. Gagamitin namin sa PSS yan. Pinakamaganda mga kapatid, patayin mo yan, ilapag mo na yan, huwag mo nang bitbitin. Bakit? Bitbit mo pa yan noong nakarang taon eh. Sabi ng Biblia, lay aside. Cast off. Put off. Ano yun? Every weight and the sin. Tingnan niyo po yung mga words na yun. Ano sabi ng Bible diyan? And the sin, let us, and the sin which that so easily beset us. You know the word beset means well standing around. Well standing around. Yes, sir. Ang kalaban, hindi yan pahiga-higa. Hindi yan patulog-tulog. Ang kalaban natin, ang competitor natin mga kapatid, laging alerto yan. Ang kalaban, ang salungat mga kapatid, ang kalaban natin ay alam din niya. Alam niya kung paano ka pababagsakin. Alam niya kung paano ka bibigyan ng bigat para hindi ka makatakbo. Tandaan niyo, sabi ng Biblia, run. Run. So, makikita natin dito, hanggat dala-dala mo yan, may pabigat ka, may kasalanan ka, ibig sabihin, wala ka sa ayos. Wala ka. So, anong kailangan mo? Umayos ka. Ganun lang naman po eh. Get right with God. Kailan po? Now. Ngayon na. Huwag mo nang ipabukas yan. Pwede mo namang ilapag na ngayon. Bakit bibit-bitin mo pa bukas yan? Alam mo na, may cellphone ka, mga kapatid. Alam naman natin, ang cellphone nandiyan lahat. Hindi mo kinakailangan lumabas pa sa bahay mo para makita mo ang kamunduhan. Yung cellphone mismo, sa loob ng cellphone, nandiyan na po ang kamunduhan. Kaya makita nyo mga kapatid, ako sa totoo lang sabi ko, galing ng wisdom ng binigay ng Diyos sa ating pastor. Iniisip ko yun nung bago sabi ni pastor, ganitong gagawin nyo dyan, sapagkat ganito ginawa ko dito. Nakaset ka agad. Bakit? Sapagkat ayaw niya, mga kapatid, na mundo ang magsiset sa atin. Mundo ang mag-fix sa atin. Kundi Diyos. Bakit? Sapagkat mga anak tayo ng Diyos. Mga anak tayo ng Diyos. Napakaganda. Kaya nga yung mga programa natin yan, hindi yan programa ng ating mahal na pastor. Programa ng Diyos yan na inilagay yan sa puso ng ating pastor para tayo ay intact, para tayo ay hindi tayo mabiktima ng kasalanan at lahat ng uri ng pabigat mula sa kamunduhan. Para alam natin ano yung dapat kong ilapag at ano ang dapat kong dalhin. Hindi po pwedeng parehas dalhin mo yon. Kinakailangan meron tayong dapat ibasura na, meron tayong dapat ilapag na. Bible yung nagsasabi, every weight and the sin. Bakit? Sapagkat
bakit nga ba? Mas mahirap nating ilapag yung dapat nating ilapag. Sabi ni Biblia, mas madali yung sin, mga kapatid. Sabi ni Biblia, sabi ng Bible, and the sin which that so easily beset us. Ang dali, ano? Alam nyo, ang kasalanan, mga kapatid, nandyan lang eh. Hindi mo kinakailangan lumabas sa bahay mo para magkasala. Nandun pa lang sa hawak mo cellphone mo, automatic yan, pwede kang magkasala. Walang exempted yan. Amen? At tatandaan natin, mga kapatid, sabi nga ng Biblia, James 1:15, sabi ng Bible, James 1:15. Anong sabi niya dyan? Sabi niya, but every man, verse number 14, is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then, when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Kapatid, Enero pa lamang sa halip na ma-enjoy yung iba, yung anniversary natin. Pero bakit yung iba hindi nag-i-enjoy? Hindi masaya. Alam nyo, hindi nyo rin, naranasan ko rin po yan eh. Dumating ako sa punto na, operator ako sa PA system nung araw, pero alam ko may kasalanan ako. Kumakanta ako sa quartet, parang hindi na ako masaya. Pero kumakanta pa rin. Pag nakaupo ako dyan, hindi ako umuupo sa likod. Naranasan ko yung, sinabihan ako na pastor, may problema ako, sabi niya, bakit dyan ka nakaupo? Dito ako umupo nun eh. Lumipat ka, dito ka umupo. Lipat ako. Oh? Tandang-tanda ko yun. Pero bakit? Sapagat gusto niya na maunawaan ko ang salita ng Diyos. Mahirap magkunwaring ayos ka. Oo sa inyo, mga kapatid. Sa lahat ng napakahirap na buhay, mga kapatid, yung nagkukunwari kang ayos ka. January pa lang nagkukunwari na tayo. Marami pang ano, alam nyo, hindi masamang ma-addict ka sa isang bagay. Mas maganda ma-addict tayo sa gawain ng Diyos. Di ba sabi ng Biblia? 1 Corinthians 16:15. Na-addict din yung mga kasakasama ni Apostol Pablo sa gawain ng Panginoon. Hindi masamang ma-addict sa soul winning. Hindi masamang ma-addict, mga kapatid, sa gawain ng Diyos. Honestly, alam mo, nung nakita ko yung testimony ni Sir Maki nung revival, sabi ko, pambira, nag-meeting kami ng Friday, yun ang issue namin, yun ang pinag-usapan namin. Bakit? Masama bang gumaya? Kung lumago yung grupo ni Maki, bakit hindi mo gayahin yung lumago? Di ba? Mas maganda yung lahat tayo may matutunan ka. Sabi ko, maganda nga yun ah. Kaya nung nag-usap kami, ganito gagawin ninyo. Mula umaga, dapat tayo ang gagawa ng programa sa mga members natin. Hindi sila. Hindi sila. Tayo ang gagawa. Bakit? Tayo yung leader eh. O kayo yung mga tinalaga kong leaders sa grupo ninyo, ay kayo ang gagawa. O meron tayong programa 5 to 6, pero anong gagawin nila after 5 to 6? 6 to 7, anong gagawin nila? So kailangan, tayong gagawa? Or else, mga kapatid, ang nakakalungkot ganito, ang dami ng programa ang simbahan para sa'yo. Para sa'yo ito eh. Wala ka pa sa hulog. Di po ba? Wala ka pa sa hulog. Ang tanong, kailan ka mag-aayos? Alam mo, hanggat hindi ka nag-aayos at hindi mo inaamin na wala ka sa ayos, nag-waste ka lamang ng time. Nagsasayang ka ng oras. Kaya alam mo, pinakamaganda, get right with God.
Itama muna yung sarili mo, iwasto muna yung sarili mo, iayos muna yung sarili mo, iangkop muna yung sarili mo, tanggalin mo na ang mga pabigat na yan, ibasura mo na, hindi mo kailangan yan. Then kung alam mo kung gagawin mo? Alright, looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Alam niyo yung mga kabayo na sumasali sa race, meron silang tinatawag na binders or blinkers dito. Diyan. Alam niyo kung anong gamit nun? To keep the horse focus on his path. Para nakafocus yung kabayo. Kasi nakaka-apekto yung pag wala siyang binders na tinatawag, pag tumakbo yun, maraming makikita sa kaliwa o likod or iba't ibang So makaka-istorbo sa kanya yon. Makaka-distract sa pagtakbo niya. So, kaya may blinders siya o blinkers siya ay to keep the horse focus on the finish line. Alam niyo mga kapatid, maglagay tayo ng blinders natin. Blinkers natin. And then, focus tayo sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng Diyos dito, alright, natanggal mo na yung mga every weight na yan, yung sin na yan. So, sabi ng Diyos, alright, run. Run with patience. The race that is set before us. Then run. Run. At habang tumatakbo ka, sabi ng Biblia, alright, looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Nakafocus lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sa Panginoon lang tayo. Kasi yung kabayo, pag wala siyang blinders, wala siyang blinkers, mga kapatid, madaling magpanik yan kasi marami siya nakikita sa side. Sa tabi-tabi, sa likod, pwede niya makita yan. Ganon din tayo, mga kapatid. Dapat sa ating race, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, ito sabi ni Biblia, mga kapatid, dapat may blinders tayo, maglagay tayo ng blinders natin. Alam niyo, magandang ilagay natin na panakip natin para makapag-focus tayo sa Panginoong Jesucristo, nakatingin lamang tayo sa Panginoong Jesucristo, naka-focus tayo sa Panginoong Jesucristo, Word of God. Word of God. Salita ng Diyos, wala na pong iba. Word of God. Walang tatalo sa Word of God. Kaya napakaganda mga kapatid yung umaga pa lamang, sunod-sunod yan, sunod-sunod. Alam mo, minsan narinig ko kay Sister Sandra. Sabi niya, grabe ang programa sa simbahan. Sunod-sunod. Halos wala kang magawa sa ibang bagay. Yun ang maganda eh. Kasi mga kapatid, di ba napakaganda at magpasalamat tayo sa Panginoon na meron tayong simbahan na siya mismo ang gumagawa, mga kapatid, ng programa para sa atin, para hindi tayo makapuslit at baka makapulot pa tayo ng pabigat lamang sa buhay natin. Mga kapatid, again, salamat naman na may ministry ka. But may I ask you this evening, tanungin mo sarili mo, am I right with God? Ako ba talaga nasa wasto sa Panginoon? Tama ba ako sa Panginoon? Iinero pa lamang, wala ka na sa hulog. Bakit? Kasi tinawid mo pa eh. Alam mo naman na may dala-dala ka ng pabigat, 2021, last year, itinawid mo pa sa 2022. Oh? Ilan yan? Pero alam mo pinakamaganda? Ilapag ko na ito. Number 2, start your race right. Number 2, how? Number 1, get right with God. Alam niyo, wala na tayo dapat ibang nakafocus, mga kapatid, maliban sa persona ng Panginoon Jesucristo. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. I am the way. O kala natin para sa mga unsaved yun, hindi para sa atin din yun. Maraming mga matatagal na anak ng Diyos na wala sa tamang
daan. Tamang path. Hindi nawawala ang kaligtasan natin mga kapatid, pero nawawala tayo sa tamang daanan natin. Nawawala tayo sa focus. Samantalang sabi ng Biblia, alright, looking unto Jesus. Nakafocus lang tayo sa Panginoon. Amen. Doon lang tayo sa Panginoon. Lalo ngayon mga kapatid, ang daming pwedeng mag-ano sa atin. Ang daming mga distraction sa paligid natin. Napakarami. Sobra. Pero mga kapatid, tutok lang tayo sa Panginoon, looking unto Jesus. Tanggalin mo na ito, ilapag mo na yan, basura mo na yan. Pabigat yan, hindi ko kailangan to. Then, ayan. Pangalawa, anong gagawin natin? Pangalawa, number 1, get right with God. Number 2, get closer to God. Get closer to God. Alam niyo, sabi ng Biblia, dito sa James chapter 4. Puntahan po natin sandali, please. James chapter 4 in verse number 7. Sabi niya, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ano sabi ng Biblia? Draw nigh means to make near. To make near. Alam nyo, hindi mangyayari na tayo maging close sa Panginoon hanggat hindi tayo magsisimulang lumapit muna sa Panginoon. Lumapit muna tayo. Iba ho yung lumapit ka at saka yung malapit ka sa Panginoon. Kaya para maging malapit ka, lumapit ka muna. Alam mo naman na wala ka sa hulog at alam din ng Diyos yan na wala ka sa hulog. You know that you are not right with God. So bakit hindi ka mo ngayon sisimulan? Lumapit na ako sa Panginoon. Huwag mo nang patagalin. Alam niyo, kung meron bang hindi ko makalimutan sa buong buhay ko mga kapatid, yung hindi ako kausapin ng pastor ko. Ako sa inyo yun. Alam ko na wala ako sa hulog sa akin, pastor. For me, mga kapatid, it is impossible that you are right with God, but you are not right with the man of God. I believe with all my heart, if you are right with God, I believe you are also right with the man of God. With the man of God, with your pastor. At alam mo naman kapatid na hindi ka wala ka sa hulog sa pastor mo, bakit patatagalin mo pa at pinapatagal mo pa yung bagay na yan, yung panahon na yan, na alam mo naman na wala ka sa hulog mga kapatid. Hindi ako naniniwala mga kapatid. Di bali wala akong, kasi kung ano mga ganun-ganun kay pastor, mahala na basta ako maayos ako sa Panginoon. You are a hypocrite. Kahipokrituhan lang mga kapatid. Awan ko sa inyo mga kapatid ha. Dumaan din ako sa ganyan, galing din ako sa ganyan. Nagkukunwari ako, ayos ako sa Panginoon. Alam nyo, ito pa malupit dyan mga kapatid. Di nagkukunwaring ayos ako sa pastor ko. Nagkukunwaring ayos ako sa pastor ko, pero alam ko hindi ako maayos sa Panginoon. So therefore, parang ayos kami ni pastor. Pero ang totoo niyan, ang sabi ng Panginoon, hindi yan maayos. So ano nangyari? Isang araw, i-reveal ng Diyos yung sin na yan, yung weight na yan, yung every weight na yan, at sasabihin niya, hindi talaga yan ayos. Kapatid, ito yung pinakamalungkot. Nung may kasalanan ako kay pastor, hindi ako makalapit sa kanya. Bakit? Alam ko may kasalanan ako may atraso ako Ha? So kung hindi ako makalapit sa kanya, paano ako magiging malapit sa kanya? Kinakailangan muna mga kapatid, ayusin ko yung atraso ko sa kanya para ma-build ko yung closeness ko sa aking pastor.
Ganun din po sa Panginoon. Ayusin mo muna yung atraso mo sa Panginoon bago ka makakapag-build ng closeness o close relationship with God. Kapatid, walang katumbas na pera yung alam mong ikaw ay merong close na fellowship at relasyon sa Panginoon. Wala nang tatalo dyan yung alam mong, sabi nga ni Pastor, alam mo, honestly, sir, naiinggit ako pag sinasabi nyo, nag-uusap kami ang Panginoon. Sabi ko, sana dumating din ako sa ganon. Ganong kalagayan. Kung gaano kasweet yung relasyon ng aking pastor sa Panginoon. Panginoon, gusto ko rin yung ganon. Oh, naiinggit ako kaya nga, mga kapatid, sa totoo lang, honestly, pag pupunta ako dito, mas maganda ako makinig. Bakit? Gusto ko marinig yung isang man of God na meron siyang close na fellowship at relasyon sa Panginoon. Kapatid, di ba, alam nyo ba, hindi yung pera mo, hindi yung suot mo. Hindi po. Hindi po yun. O maaaring may pera ka, pero alam mo na hindi ka close sa Panginoon. O alam mo may posisyon ka dito sa ating simbahan, pero alam mo na merong hindi ka close sa Panginoon. Oh? How is your tithes and offerings? How is your soul winning? Oh, ako kahit na-criticize mo ako yung soul winning everyday ni Pastor RJ. Ako, ganito naman yan. Eh ako, pang ano ko yun eh. Vitamins ko yun eh. You know, last year, hindi ko sinasabi ito para magyabang. 11 years ko na soul winning every day. Last year, 2021. At ang sarap na magamit ka sa Panginoon sa just one soul a day. Just one soul a day. Last year, alam niyo yung allowance ko? Buong taon na binigay ko sa Panginoon. Buhay pa naman ako. Tsaka, ang sarap yung ganun eh. Yung sabi ni Pastor na challenge ako, ewan ko, ilang taon yun. Sabi niya, pag New Year service, yung unang service, lahat ng pera ko, sabi ni Pastor, na nasa wallet ko, ibibigay ko lahat. Ginagawa ko yan. Kaya yung iba, pag New Year, hindi ko nilalagay sa wallet ko. Hindi po, lahat po. Alam nyo, kinabukasan, may natanggap ako na dollar. Pero kinalingkuhan, binigay ko ulit sa gawain ng Panginoon. Si Sheila nga, nagagalit yan. Sabi niya, di ka man lang buwibili para sa sarili mo. Sabi niya sa akin, sige lang, okay pa naman. Mayroon pa naman ako susuot eh. May bumibili naman eh. Alam nyo, wala na pong mas hihigit sa isang relasyon na malapit kayo sa isa't isa. Katulad ng mag-asawa, di ba? Pag hindi kayo malapit sa isa't isa, walang kwenta. Katulad sa isang pamilya, kung hindi kayo close sa buong pamilya nyo, walang kwenta. Higit sa lahat sa Panginoon. Do we have a good or close relationship with God? Alam nyo, pag meron kang close na relasyon sa Panginoon, wala kang problema sa iba eh. Wala kang problemahin. Kaya nga, ngayon pong gabi, unang buwan pa lamang po. At pagkatapos ng buwan na ito, pagkatapos ng ating 32nd anniversary, magsisimula na naman tayo ng 33 year anniversary. Pero kailan ka magsisimula? Sige nga po. Alam nyo, pag alam kong na-detect ni Pastor na wala ako sa hulog, ay gagawan ako ng paraan. Para may ilagay ko na sa tama, yung alam kong hindi tama na kalagayan ko. Wag mo nang hintayin na ano. At saka ikaw na yung magpakumbaba.
Alala ko yung isang member doon, sabi niya, alam mo naman na nahuli ka na, umaamin ka na. Kaya hindi siya umaamin hanggat hindi nahuhuli. O naranasan ko lahat yan. Alam mo ba pag may pabigat ka, dala-dala kang kasalanan, magiging matapang ka at matigas ka sa pagsisinungaling. Oo. Kaya ngayon mga gabi, simpleng mensahe po ito. Paulit-ulit ito narinig natin sa ating pastor. Pero mga kapatid, wala nang gaganda sa isang kalagayan natin bilang mga anak ng Diyos na wasto tayo sa Panginoon. Are you right with God? Do you have a close relationship with God? Sweet fellowship with God. Ako talaga naiinggit ako kay pastor. Pag sinasabi niyang, kinakausap kong Panginoon ganito, inaawitan ko siya. Meron kami magandang fellowship ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon, yun din ang gusto ko mangyari sa buhay ko. Tumayo po tayo lahat. Bakit hindi natin saliksikin ang ating mga sarili? Are we right with God? Do we have a close fellowship or relationship with God? Sige po. Let's come to the throne of God.
Dakilang Diyos, maraming salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Pastor RJ. Salamat, Panginoon, na may paraan po kayo kung paano kami ibabalik sa right track. At meron po kayong paraan kung paano gagaan ang aming pagtakbo. Oh God, help us always to realize the weights that so easily beset us. At pagkatapos po nito ay matuto kami at makita po namin na mayroong kasiyahan sa pagtakbo, na mayroong kagaanan. Hindi po namin panghihinayangan, Panginoon, ang mga bagay na dapat po naming iwanan. At ma-realize po namin na kinakailangan makarating po kami sa finish line ng maluwan, magaan, at nai-enjoy po namin ang pagtakbo, Panginoon. Salamat po at dalangin ko po na patuloy kayong gumawa ang mensaheng ito, patuloy magtrabaho sa puso ng inyong mga anak. Help us always to take the message, O God, that we are hearing from this pulpit often. Help us always to realize na ito po ang tanging paraan kung paano kami makakatakbo ng maaluwan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng narinig po namin ito. The only way to finish the race is to run freely, laying aside those weights that bothers us every time we run. Thank you, O God, for your people tonight. May we receive your word, O God, with gladness and singleness of heart. In Jesus' name we pray. Amen. All right, thank you. Back to your place, back to your seats, and I hope you enjoy the message. Amen. You got something from the message. Amen. Kayong mga nasa virtual, are you blessed by the message? Amen. Alam nyo, Amen po. Amen po, Pastor. amen, amen. Alam nyo mga kapatid, yan ang mensahe ng pastor. Yeah. Okay, that's enough. Yeah, okay. Yeah, alam nyo, makinig po. Alam nyo, yan ang pastor's message. You hear it from the heart of a pastor. You see, yan ang magdadirect, yan ang magsasabi kung anong klaseng, anong klaseng buhay meron tayo. And you cannot deny it because that's a personal experience, kapatid. Yeah. Personal experience. Kaya sinasabi ko po sa inyo, maraming naglalaro. I can still see it. No? Habang nagsasalita si Pastor RJ, they're still watching their phone. I don't know why. Hindi ko alam kung saan pa, ano pang gagawin natin sa mga Kristiyano, gano'n. Kasi mga kapatid, tapos na yung pag nag-invite kayo ng tao, when it's time to listen to the preaching of the Word of God, it's time to listen. I don't want anybody here to miss the message. Huwag tayong magkunwari na hindi na natin kailangan yung mensaheng yan. At pagka medyo tinatamaan tayo, nasasaktan tayo, we're playing, na alam ko na yan. Yeah, ako naman naniniwalang alam nyo na yung mensahe, pero mga kapatid, hindi yung pagkaalam. Ang tanong, ginagawa mo na. Ito yan sabihin ko sa inyo, pinakamaganda, buhay na Kristiyano. Okay? Tinuro ko to sa mga pastors. Okay? I feel like, habang nagpipreach kanina sa Pastor RJ, dapat ko rin ituro sa inyo. Kayo mga may asawa, kayo nandito ang pamilya ninyo, madali niyong unawain yung sasabihin ko sa inyo. Yung kung nakaranas na kayo na mag-asawa, okay, nagkaanak kayo, okay, kahit wala pa kayong anak, eto'y madali niyong unawain. Alright? Listen carefully. Kapag anumang ginagawa ninyo, tandaan nyo na nagsama kayo,
nag-decide kayo na kayo magsasama sa hirap at ginawa, tanging kamatayan lang ang magpapahiwalay sa iyo at sa akin. Yan ang dahilan ng pagsasama. Ano nag-ugnay sa inyo? Pagmamahal. Pagmamahal. Sa madaling sabi, yung dalawang nagmamahalan ay nagsama at pinag-isa ng Diyos. Dalawang nagmamahalan, pinag-isa ng Diyos. Nakita niyo kung gaano ka-powerful yan. Pero ang pinakamaganda nito is this. Lahat ng ginagawa ninyo at magiging bunga ninyo ay bunga ng pagmamahalan ninyo. In other words, nagkaanak kayo. Yung anak ninyo ay bunga yan ng pagmamahalan ninyo. Hindi yan bunga ng selos ninyo. Hindi yan bunga ng inggit ninyo. Hindi yan bunga ng away ninyo. Kundi bunga yan ng pagmamahalan ninyo. Okay? Anumang nararanasan nyo sa buhay, yan ay bunga ng pagmamahalan ninyo. Hindi po ba? Lahat ng mangyayari sa buhay ninyo, bunga yan ng pagmamahalan ninyo. There should not be a time when you get married na wala kayo, na meron kayong ginagawa na hindi bunga ng pagmamahalan nyo. Lahat yan ay bunga ng pagmamahalan ninyo. Do you understand? Everything is a result of your intimate relationship. Did you get the point? So as with your intimate relationship with God. Anumang ginagawa natin sa ministry, bunga yan ng pagmamahalan natin ng Diyos. Yung pagbibigay natin ng tithes and offering, hindi yan pagmamalaki. Na pagka napikon ka, hindi ka magbibigay. Na pagka naasar ka, tinamaan ka ng mensahe, hindi ka magbibigay. Na pagka naasar ka, hindi ka attend ng Sunday morning, attend ka ng Sunday evening, or hindi ka attend ng Wednesday night. No way, no way. Listen, God is just using me to be His man, to be His amplifier. Okay? Ako yung nagsasalita. But everything, sapagkat mahal ka ng Diyos, gagamitin ako ng Diyos para makarating sa iyo ang mensahe ng Diyos. Alright? Now listen, kaya ano man ang ginagawa mo ngayon, pagbibigay, lahat ng pag-istima mo sa tao, lahat ng pakikibaka mo sa tao, resulta yan na pagmamahalan nyo ng Diyos. We love each other. You understand what the Bible says? We love Him because He first loved us. Kung hindi tayo minahal ng Diyos, we will never love God. You see? So lahat ng ginagawa po natin ngayon, dapat bunga yan na pagmamahalan natin ng Diyos. Wala tayo dapat na ginagawa na hindi bunga ng pagmamahalan ng Diyos. You see, lahat yan. Soul winning, lahat. Kaya yung alam niyo mga kapatid, yung gagawa tayo ng personal, hindi tayo magbibigay sapagkat napikon kayo, tinamaan kayo ng mensahe, ako yata ang binipersonal ni pastor. Alam mo, yan ay pangmundo yan. Tapos na tayo dyan. To be honest with you, lugi ka lagi kasi ako, hindi na ako maghahabol sa iyo ng ganyan. Sapagkat na-preach ko na yung salita ng Diyos para sa iyo. Pag hindi ka pa humabol sa ikalalago mo, ikaayos mo, katulad sabi nga ni Pastor RJ, aregluhin mo muna ang Diyos. Pag hindi mo na areglo ang Diyos, tapos ka. I hope naiintindihan niyo yung sinabi niya. Na huwag mo sabihin na, ako, wala akong, tutuin mo kapatid, I've heard a lot of Christians nagsasabi ng ganito, wala akong pakialam kung ano sinasabi ni pastor. Basta't maayos ako sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, napakadelikadong prinsipyo yun. Para mong sinasabing wala akong pakialam kung may sakit ako sa puso. Wala. Basta ako nakakalakad. You see, na listen, huwag mo sabihin na maayos ka para sa Diyos. Bakit hindi ka makiayos sa pastor? Bakit hindi ka makipag-ayos sa kapatiran? Kung ayos tayo sa salita ng Diyos. You see, kaya nga mga kapatid, ang lamang ninyo, pag napapansin ko kayo, pag may nagawa kayong hindi tama, sisitahin ko kayo, lamang kayo doon. Huwag kayong magmalaki na pag hindi ka, kasi malakas ako kay pastor, kaya hindi ako sinisita ni pastor. Kawawa ka. Yung lakas mo sa pastor, kawawa ka.
Ayan, si Noel kasi kasama ko yan. Pero huwag niyo sabihin na kinakampihan ko yan. Tad-tad sa akin ang pagsasalita yan. Alam ni Cynthia yan. See? Kung sino malapit sa akin, siyang una nakakatanggap ng review ko. You understand that? Now, but here's what I'm saying, mga kapatid. Hindi na natin kailangan yon. Ang pinakamaganda, kung ayos ang relasyon natin sa Diyos, yung relasyon namin ni Roy, bunga lamang yan ng magandang relasyon ko sa Diyos. Hindi ako magkakaroon ng maayos na relasyon kay Roy, kay Pastor RJ, kanino man dito, mga kapatid, kung hindi ako right with God. Hindi nyo magugustuhan ang sarili ko. I'm telling you. Hindi nyo magugustuhan ang kilos ko, hindi nyo magugustuhan ang pananalita ko kung hindi ko aayusin ang sarili ko sa Diyos. Alam nyo, minsan, inisip ko, ayoko magalit kay Roy. Alam mo kung bakit? Mahal ko ang Diyos eh. Alam mo kung bakit? Kasi, alam ko kung mahal ko si Roy, mas mahal ng Diyos si Roy. You understand that? Now, what I'm trying to tell you, brethren, lahat dapat ng ginagawa na natin sa gawain ng Panginoon ay bunga na yan ng pagmamahala natin ng Panginoon. Trabaho natin dito, ginagawa natin sa simbahan, mga kapatid, hindi na tayo dapat pagsabihan. Hindi na. We're too old for that. Gawain lang yan ng immature at saka mga worldling mga tao. Ang tanong ko ngayon dito lagi, do you really know God? Now, kilala ko naman, Pastor, then how come you don't love God? Mahal ko naman ang Diyos, Pastor. Paano mo nagagawa yan sa minamahal mo? You understand? Tama yung sabi ni Pastor RJ, hypocrisy. While we have the time to fix it, let's fix it. Kasi simple lang. Magandang halimbawa yun sa pamilya. Di ba yung anak mo, bunga yan ang pagmamahalan nyo. Hindi ang bunga ng away ninyo. Di ba? Hindi yan basta napunta dyan. Bunga yan ang pagmamahalan nyo na pinahayag nyo sa maraming tao. Because you love each other, ayun, may bunga kayo. Tapos lahat yung bahay nyo, maganda yung bahay nyo, yung sasakyan nyo, bakit ka nag-provide ng bahay para sa iyong asawa? Kasi mahal mo asawa mo eh. Yung bahay ninyo, nagpapahayag yun ng inyong pagmamahalan. Yung sasakyan ninyo, nagpapahayag yun ng inyong pagmamahalan. Wala kayong possession ngayon, ari-arian, na hindi yan bunga ng inyong pagmamahalan. Kaya nagsisikap kayo. Kaya nagsisikap yung mga asawang lalaki na i-provide sa inyo lahat ng mga asawang babae ang kailangan nyo sapagkat mahal kayo. Ganon din dapat sa Panginoon. Nagsisikap tayo bagamat hindi tayo perfect, kapatid. Nagsisikap tayo na gawin natin ang dapat natin gawin para mapasaya natin ang minamahal natin. Bakit? Grabe nang ginawa niya sa buhay natin, nagpahayag siya ng pagmamahal niya sa atin. Alright? Let's get this message here straight, kapatid. Alam nyo, ngayon ko lang sasabihin po ito kasi may mga pastors na medyo natitwist nila yung mensahe rito sa Hebrews chapter 12 nito. Kasi yung mga witnesses. Kaya ko sasabihin ito, mahalaga po ito. Ang witness kasi is an inspiration. The cloud of witnesses here, kapatid, is our inspiration. Pero paano po tayo in-inspire? Hindi po yung nakatingin sila sa atin at nakikita tayo at sinasabihan tayong go, go, go. Wala tayong naririnig na ganyan. At sila'y pumapalakpak sa atin. O nakikita tayo at nag-i-imagine tayo na sabihin nila, sige, nakatingin siya sa akin. Kaya ginagawa. Hindi po yun imagination. This one here is not hallucination. This is realization. Realization of what? Truth. Ano yung truth dito, kapatid? You go back to chapter 11, they displayed, the writer of the book of Hebrews wrote the reason. So you must explain the Bible by context. Chapter 11 is the whole thing of verses 1 and 2 of chapter 12. Bakit? Look at the very first word of chapter 12, verse number 1. What is the word? Wherefore.
You see that? So saan nakatutok yung salitang wherefore? Chapter 11. Saan nakatutok yun? Kung pumunta ka doon sa last verse ng chapter 11. Pero yung last verse ng chapter 11, nandoon yan sa konteksto pa rin ng buong 11. So ano po ang ibig sabihin nito? Kaysa mag-isip po tayo na nai-inspire tayo kasi kaya nakatingin sa akin si Lorma, nakatingin sa akin yung tatay ko, nakatingin sa akin yung nanay kong matapat sa Panginoon, nakatingin sa akin yung ibang mga Kristiyano na namatay na rito, sila Paz, sila Agoncillo, and lahat ng yan. Kaysa mag-imagine ako ng gano'n, mag-hallucinate ako, harapin ko yung katotohanan. Ano yon? Hindi yun ang inspirasyon ko. Ang inspirasyon ko ay ipinakita na sa akin sa Hebrews chapter 11 kung ano ang ginawa nila para maglingkod tayo ng straight. Yun ang inspiration. You see, kaysa titingin at mag-i-imagine ako, kapatid, na nakatingin sila sa akin. No, let's go to the reality. Ano yung realidad? Nakasulat dito. Ito yung kwadro natin. Ito yung sulatan na nagawa ito ni Moses. Anong pinili ni Moses? Anong ginawa ni Gideon, ni Barak? Lahat ng mga nandito. Anong ginawa nila? Nandito lahat nakasulat. Ngayon, ginawa nila ang example. And some of them, hindi nila nakamtan yung pangako ng Diyos, pero hindi sila sumuko sa paglilingkod. Kahit na ang Diyos nangako sa kanila, pero hindi nila nakita ang pangako, pero tuloy-tuloy pa rin sila. Ang sabi ng writer, ikaw din, wherefore? Seeing you are compassed with all of this, let us run with patience. Now I can run with patience. Why? Because of them. If they run patiently, I must and I should run patiently. That's my inspiration. And it's not about imagination and hallucination. No. Wag nating, kasi they're using this parang yung emotionally, interpreting the Word of God emotionally. See, ang katotohanan nito, mga kapatid, kung sila'y matapat na natapos nila niran nila, tinakbo nila ang takbuhin nila na matapat, may pagtsatsaga, we can do that also. Natapos nila eh. Kaya makita nyo, mga kapatid, who will complete the race? Tayo. Mapalad tayo ngayon. Bakit? May nakikita na tayo. Oh, di ba? Habang tinitignan ko nga kanina, mga kapatid, sabi ko, na binasa ko na naman uli, binalikan ko na naman uli yung chapter 11. Kasi hindi ko pwedeng titignan lamang. Alam nyo, ganun po ako. I don't know kung bakit ako nakarating sa ganun. Pagbasa ni Pastor RJ ng 1 and 2, alam nyo kung saan ako binabalik? Makita ko lamang yung wherefore, ibabalik niya ako sa chapter 11. See that? Alam mo yung chapter 11, mga kapatid, imagine yung kung ano mga nakalagay doon. Sila Moses, tinawid po yung dagat na parang tuyo. As dry land, sabi ng Biblia. Akalain mo na experience nila yan. Nangyari ng totoo. Dahilan sa paniwala, pananampalataya nila sa Panginoon, kapatid. Wag na natin asahan mauulit yan. Ang gusto ko lang makita natin dito may totoong Diyos. Paano nahati ang dagat? Sinong nag-command kay Moses na ikumpas niya yung kanyang tungkod? At nung kinumpas niya yung tungkod, nahati ang dagat, lumakad yung mga Israelites na tawid. Ngayon, ang sabi ng Biblia, they tried also, the Egyptians tried also. They tried. Sinubukan din lang tumawid. Ginagaya nila yung mga Israelites. Pero hindi sila Israelites. Iba ang kanilang pananampalataya. Kaya nung sila tatawid na, kapatid, so nagsara ng dagat. Now, what is that? There's God. At ang kagandahan nito, kapatid, yung Diyos na yun, nagbukas ng dagat at nagsara ng dagat, is the same God that we are serving right now. Now, kung merong ganun, bakit pa tayo urong-sulong at paduda-duda pa kung totoo talaga naglilingkod tayo? Bakit pa tayo maghahanap pa ng tapik na sasabihin, pinapaboran nito ni Pastor, pinapaboran ito. Magbibigay tayo kung napapansin, kung hindi. Magsosoul winning kung may nagpapansin at gaganda kayong mga full-time, tatrabaho kayo kung medyo na napupush kayo, when you should be working faithfully.
You see that? You understand that? Ang kailangan talaga ngayon, kapatid, na lagi kong ini-emphasize dito, kilalanin mabuti ang Diyos. Kilalanin mabuti ang Diyos. Kasi kung tayo po ngayon, mga kapatid, ay umaani lang, nag-i-enjoy lamang tayo ng blessings ng Diyos, pero hindi natin totoong kilala ang Diyos. Alam mo, kagabi nag-fellowship kami, Brother Roy, Pastor RJ, pinag-uusapan namin yan. Karamihan ho ngayon, in the history of Baptist churches all over the world, na ipinasa sa mga anak ng pastor na hindi nila totoong kilala ang Diyos. Anong nangyari sa gawain? Bumagsak ang gawain. All over the world. It's a history, kapatid. History po yan. Talagang makikita po natin yan. Alam mo kung bakit? Kasi karamihan nag-enjoy lamang sila sa blessing ng Panginoon. Naniwala na lang sila, totoo ang Diyos, pero hindi talaga nila totoong kilala ang Diyos. Kasi, alam mo, lagi ko po yung iniisip, lagi mga kapatid. Kapag sinabi ko kila Pastor RJ, yung aking intimate relationship with God, ang lagi kong iniisip, could you imagine? Yung Diyos na nasa trono ng langit, bumaba, nakipaghalubilo. Dumaan lang sa 42 generations. Ngayon nakilala ko siya. Ngayon Diyos ko siya. Niligtas niya ako. Pinaglilingkuran ko. And best of all, I got His Word. I don't know about you. It's not a joke. Tapos, laruin natin ang Kristiyanong buhay. Good night. Man, think twice. Think twice. Yeah. You know, mauubos ang pinagmamalaki natin sa ibabaw ng lupang ito, kapatid. I promise you, mauubos yan. Isa lang matitira. Na wala ka nang titignan sa paligid mo. The only way to survive is to look up. Yeah. The only way to survive is not to look back, not to look ahead, or both sides, but look up. Yeah. Kaya nawa po ay maunawaan nating mabuti ang buhay ng Kristiyano. Alam nyo, lumaki po ako sa Sunday school. Hindi ko narinig. I'm not trying to tell you this because to condemn, you know, those preachers na nagkulang na hindi ko narinig sa kanila. Pero ako po talaga, sabi ko, pinag-aralan ko mabuti. Ano ang maganda? Dapat kong maunawaan ng mabuti ang rason ng aking relasyon sa Panginoon. Yan ang pinakamaganda. Well, I hope you get the point. Amen.